Tapos ngayon, si Marcoleta na nag-iimbestiga, titirahin ng plunder. Hindi naman plunder yun eh. Putya ngayon. Talagang bendalo to the max. Para lang hindi maka-bail yung tao. Yan yung pakay. Para hindi siya makapag-boto just impeachment. Hindi rin siya maka-imbestiga na. Mga nagkaroon ng pananaliang pag-asa at sa mga OFW, lalo na mga stress na stress. Gandang gabi sa inyo. Pagod ka. Pagod lang na nangyari. Pagod. So, kakarating ko lang kanina galing Manila. Naka-standby lang kami dun eh. Tapos maraming issues ba sa naganap na rally. Kaya gusto ko lang talakayin sandali bago magpahinga. Baka naghihintay kayo ng feedback. So, ang anyari, yun yung tanong, anyari, ano nangyari? So far ang alam natin, nag-rally ang INC. Pero bago pa noon, nag-rally ng September 28, White Ribbon March. Okay. Tapos nag-rally INC, biglaan, pak. Tapos noon, nag-ano pa nga ako, nag-vlog pa ako. Huling vlog ko, sabi ko, suportahan natin ang INC. At tapusin na natin to. Nangyari, tinapos. Sorry. Ay, sabi ko, tapusin na natin to. Tinapos yung rally. Anak ng toko ako. Bumiyahe-biyahe pa ako. Pucha, pagdating doon pakunti na yung tao, pauwi na eh. Sabi ko, ba't umuwi na yung tao? Tapos na. Patapos na. Tapos na pack up na, lipat na rin dito sa Liwasan Bonifacio. Pagka gano'n, sabi, wala ata. Pagka gano'n, wala na. Kasi supposed to be, dapat yun, dumadagdag pa eh. Pero, na. So natin gusto kong i-share sa inyo yung mga iniisip na. So, nag-write down ako ng ilang Magandang gabi sa inyong lahat na umattend doon. Maraming salamat at mga Pilipino na pumunta doon sa rally, napagod, nagastusan, na sumakit ang katawan, naulanan, naarawan, mainit. At saka nagutom. Iba, may busog naman yung iba. Gaya na sabi ko nga pagka may to go bag kayo na ganyan, basta meron kayong baon na sarili nyong chow, sarili nyong kain, pang tawid gutom, at saka tubig, okay na yan. Pag kami nagpadala ng pagkain, may nag-share na Good Samaritan, then doon kayo kumuha ng pagkain. Ganun pa rin yung sinasabi ko, groups of 5 fingers, no? Pagka may isang mainitang ulo, may 4 na pipigil sa kanya. Pagka 4 ang mainitang ulo, yung isa tatakbo. Mainit yung ulo ng mga grupo, sabihan doon sa ibang grupo. Pagka may isang napukpok, merong re-rest back na 4. Pagka merong isang binabastos o
merong taga-awat, inaawat yung both parties, no? Para maiwasan natin yung hindi ka nais-nais at mauwi ito sa revolusyon. Hindi baka nauwi ito sa revolusyon o civil war, wala nang pigil yan. Kaya doon tayo papunta eh. Doon tayo papunta. Anak ng putya talaga itong natin, bansa natin. Okay, so, ano ang pakay? What is the real intent of the INC rally? So, nagsulat ako ng mga tanong-tanong ng mga nadidinig ko at saka ng mga nakausap ko, mga tao na common at mga high. Yun yung mga mga napag-usapan. Ano ang pakay ng INC rally? So sinisigaw nila katarungan, katotohanan at pananagutan, we are one. We are one. Ibig sabihin, nung we are one, buong-buo yung INC, hindi nila pababayaan si Senator Marcoleta. Parang ganun ang dating. Kung tama yung pagkakaintindi ko, kasi hindi nila iwanan si Marcoleta na siyang kakasuhan, supposed to be this week, yun ang hearing, kakasuhan ng plunder, non-bailable yon. Actually, ang development kanina, parang sinampa na yung kaso eh. At nasa 3rd division na, nirarapol na. Now, ang implication nun, pagka si Senator Marcoleta ay may probable cause ng plunder, walang bail yun, and hindi na siya makaka-attend ng impeachment trial. Hindi siya makakapag-imbestiga. Kaya nga kung titignan ninyo, walang yan naman yung move na yun. Kasi kung ang Bongbong Marcos, ang hinahabol ni Marcos ay transparency at pananagutin ang mga nagnanakaw sa kanyang administrasyon, maya naman kayo, yung ganun ba? Ngayong iniimbestigahan, bakit ganyan? Kakasuhan pa na kayang-kaya naman niyang pigilin yan dahil sa under niya ang ombudsman. Yung mga tao. Bakit? So, it all started sa impeachment trial. Sa after the elections, inisip nila 2028 na nandun na intent ni Marcos na hindi ako pwede sa 6 na taon lang, kinakailangan ko ma-extend. Lumilitaw ngayon yun gusto niya ng extension, term limits, gagalawin nila yung konstitusyon. At hindi pwede na patakbuhin si Inday Sara kasi siya yung pinakamalakas na contender dyan. Kahit hindi pa nag-announce si Inday Sara noon, kitang-kita, 32 million votes, Vice President, 31 lang si Bongbong Marcos. Pag tumuloy si Inday Sara after 6 years, 2028, quiet. Pag tumakbo siya sa 2028, mananalo siya sa pagka-presidente. Given na wala pang impeachment na yan. So, yun yung peg nila. Huwag pabayaan na makabalik ang Duterte. Kasi pagka bumalik ang Duterte, masahol pa yan sa tatay niya, iyayariin lahat ng mga corrupt, lahat ng CPP, NDF, ganun ba. So, hindi sila makagalaw, pati kriminal, hindi sila makagalaw. So, ang pag-asa ng taong bayan ay ma-elect ulit ang isang Duterte makabalik sa posisyon. Tama-tama, nakatutok ang Inday Sara as Vice President. And now, the constitutional successor. So, give and take, may mangyari sa presidente, mamatay kunyari yan, inatake sa puso, di na nagising, nagalit ang langit sa kanya, walang yaka, demonyo ka, patay ka bukas, di ka, bangungutin ka na, animal ka, yung ganon, wala na, Inday Sara na talaga. In fact, may kumalat na balita na natsugi na si BBM at lumutang na meron siyang kadobol, na mas matangkad, mas iba yung tenga, iba yung boses, mas mabata pa yung balat, kasi yung isa parang naagnas na eh. So yun yung
na-survive nila yon yung ano na yan, yung balita na yan. In spite of merong mga nagsasalita, PSG, at saka sa hospital, na mga nagwi-witness na nagsasabi na talagang may nangyari sa kay Bongbong Marcos. Na-survive nila yan. Less appearance, mga ganon-ganon ba. Tumigil sa mga jumping jacks ni OO1. Kaya na-survive nila yan. And then nabisi na yung tao dito sa Brave 18. Yan. So, nandun pa rin yung intel report na si BBM ay tsugi na, no? Nasa freezer somewhere. So, mahirap i-verify yun dahil sa lahat ng intel agencies ay hawak nila. AFP, PNP, NBI, no? So, pagka umikot ang gulong, doon natin malalaman kung ano man. At saka, bitayin na lang natin yung mga nakakaalam na tinago because ginago nila yung konstitusyon eh. Dapat dyan, ma-sworn in yung vice president the moment na incapacitated yung presidente o namatay o whatever within 24 hours. Kung totoong namatay ang Bongbong Marcos, malalaman natin. No? So, ang isang senaryo na lumutang is kung nyari si Inday Sara ma-impeach, biglang mamatay ang BBM, ang papanik yung Senate President. Dati si Soto yon pero napalitan na nila ng mas okay sa kanila, lalo sa mga oligarch, si Win Gatchalian. So, malalaman natin yan as the days pass by. Ngayon, ano nangyari doon sa rally? Ano yung intent ng INC? Matapos sabihin nilang katarungan, katotohanan, pananagutan, we are one, we are supporting Senator Marcoleta. No? Nung pinabababa ako ng ibang mga leader at kahit ng mga SFJF na kasama, baba ka na sir, baba ka na. Tapos kailangan ka dito, mga ganon. Ultimo yung mga taga Mindanao sinasabi, baba ka na Iking, baba ka na. Baba ka na. Tayo ko, strike 2 na sa akin kasi yung INC eh. Strike 2 na sa akin. Gusto ko malaman, kinakailang ma-verify natin, ang tanong ko, ano yung sinisigaw ng INC? Yun yung report na gusto ko makuha. Ano yung sinisigaw? Meron bang BBM resign o meron bang BBM terminated? Yun, binlag ko pa yan eh. Ano yung dapat sigaw? BBM resign o kaya BBM terminated? Sabi ko, pagka BBM resign, binibigyan nyo pa ng choice yung tao. Kung ayaw ko mag-resign, manigas kayo. Kaya, ang taong galit na galit at nasa katwiran, walang yaka, animal ka, ginago mo kami, terminated ka na. Yun yung sa akin, yun yung posisyon ko. Well, anyway, makulit ang mga tao na BBM resign. Pero dito sa INC, walang BBM resign. Wala nadidinig. Kung meron man, ang report sa akin, sir, meron sir. BBM resign, sabi ganon. Sabi ko, saan nagsigaw? Sa shrine, sabi ko. Hindi yan INC. Ibang grupo yan. Mga DDS yung grupo na yan. Pag sinabing BBM resign. Kasi, paki-validate ulit kasi I don't think nasisigaw ang INC ng BBM resign. Remember, meron tayong 2 rally na nakaraan na hihimayin pa natin, na bawal magsigaw ng BBM resign. Kinontrol yung mga banner noon. Magbati ang Inday Sara at saka BBM. Yun yung January 13 rally. January 14, ako yung unang-unang kinasuhan ng inciting to sedition ni General Torre. Thank you, Nick, But okay naman na. Puti, hindi tayo nagsapakan, ng putya, Well, sabi sa'yo, gamitan lang, ginagamit lang kayo Putya. Matapos kayong gamitin, tignan mo, tapos kayo, pag umikot ang gulong, haharapin nyo pa yung mga kaso. So, ganyan lang talaga, weather. Napailan ako ng kaso, may mga tumawag sa akin na
sumibat na ako. Meron 3 nagsabi sa akin. Tumakas na ako. Ang sagot ko, hindi ako tatakas. Ano yung putang ng mga yan? Pagka kinasuhan ako, yung pagka may warrant of arrest ako, pupuntahan ko sila. Lalabanan ko na lang sila. Tarantadong yan eh. Yun yung mga bendalo na una eh. So, na ano naman eh, na-dismiss naman yung kaso. Pero pinatatakas ako, pinababakdor ako, punta ako Malaysia. Marami nag-offer. Tatlo yung nagsabi sa akin. Escortan pa ako, bla bla bla. Ka-FGF pa yun. No, ka-FGF pa yun. At the time. Ultimo si Commander Bukay, sinabi rin sa akin na gano'n. May lawyer set, gano'n. Tapos meron pa na nagsasabi na itatakas ako, ilalabas ako. Hindi ako pumayag. Ay, kung pagka ako umalis, ang mangyayari dyan, yuyurakan ka ng mga putragis na yan. And then parang sasabihin mo, inaamin mo. Sabi ko, hindi. Gusto nyo makakita ng inciting to sedition, kasuhan nyo ako, makikita nyo talaga inciting to sedition. Pati rebellion, makikita ninyo kung ano ibig sabihin ng rebellion. No? So far, wala namang kaso eh. Yung sila ka Eric, daming kaso. Pati si General Pokis, nakadalawa yata. Si 5 na yata si Mike Defensor. Ano yan, kumbaga sa military, triple M, dami na, no? Spearhead device, may triple M, dami na. Pagka inciting to rebellion, ano yan, Gold Cross. Inciting to sedition, triple M pa lang. Anyway, so, rally sila, January 13 million yun. Nakaputi, the usual puti, di ba? Bawal sumigaw ng BBM resign, BBM Sara magbati na unit team. Yun yung sigaw. Natapos yun ng tahimik, pero million yun. Ang estimate nun 2 point something million eh. Thereabouts 2 million nationwide, no? 2 million. So yun yung unang rally. This next rally, hindi ko na matandaan kung it was September or November, no? September, October, ganon. Na million din yun, no? Dami rin yun. That was when nagsalita si Amy na bangag yung kapatid niya. Ang question ko sa rally na yun, bakit tinerminate yung rally? Sabi, hanggang doon na lang, wala nang permit, hanggang doon na lang sila. Pero kung titignan ninyo, it developed into a situation na si mismo kapatid, si Amy Marcos, sinabi yung, inaamin yung kapatid niya bangag. And all the more dapat tayo, at that point in time, tinapos natin. Kasi putang ina, bangag ang presidente. Hindi pwedeng bangag ang presidente. Yung kapatid, inaamin. Dapat doon, dinemand na natin lahat mag-hair follicle. All or nothing, ganon. Non-negotiable. Hair follicle ka, tarantado ka. Bangang ka pala eh, tangina mo. Pero, anong nangyari, tinapos yung rally, tapos wala lang. At siniraan si Amy. Kapatid ko ba yan? Ibang tubo niyan. So, they survived that. And then, ngayon yung pangatlong rally na bago yung pangatlong rally na yan ng July 30, if you remember, nagrally ng White Ribbon March. Yung mga different Catholic groups, no? And then nagbablog ako, no? Sinasabi ko, hindi ako pupunta kasi hindi tama yung pakiramdam ko dyan. Kasi Pinklawan, Dilawan, Pulahan, CPP, NDF, leftist. Ba't ako sasama dyan? Pero tinawagan ako ng ibang grupo at sinasama ako, sumama na raw ako at yan na raw. Ay ko hindi yan na yun. Kasi, grupo yan ng ng admin. Grupo yan ng admin. So, bakit sasama dyan sa rally na yan? Makadagdag lang tayo sa numero nila.
At saka, mapuprostrate lang tayo dahil sa yung rally na yan, ay rally ng admin. Pero, na-pick up na namin na meron magiging rally na INC sa September, sa June, sa June 30. June 30. So, ayun, biglang pumutok, kaya na, biglang dami. Yung rally nung kay yung nagsalita si Amy, million din yun. So ngayon, ang question, isang question, mga tanong nga, ang natin, tapin natin mga tanong doon sa rally, no? Una, ano yung intent ng rally? Sinabi na natin, para kay Marcoleta yung rally, pero ang is katarungan, katotohanan, at pananagutan. No? Tapos nakapokus na suporta yon. We are one with Marcoleta. Yan, we are one as iglesia. Nagkakaisa kami. Suportahan si Marcoleta na may na kakasuhan. So, nag-vlog ako bago ko bumaba na Manila. Sabi ko, ang INC, suportahan natin. Tapusin na natin to. Para wala nang tapusin na natin to. Kasi nandiyan na yung Ang expectation, dadami. Kasi meron tayong 2 rally na nauna ng iglesia, milyon. So ngayon, supposed to be, dapat dadami. Pero hindi dumami. Now, question nyo, naharang o hanggang doon lang? Kasi ang count na nakuha ko is mga 25,000 yung nandun sa EDSA. No? Yung estimates ng ibang entities na ibang agencies, 25K. Marami na rin kung titignan nyo. Pero kung titignan nyo sa aerial shot, not enough na kagaya ng September 21 rally, buo yung EDSA puno Mga 100K mahigit yan, yung EDSA na yan. Pero panay administration yan. So, ang tanong na isa ay, sino ang pakana niyang rally na yan? Sino? What is the intent of the rally? Nasagot natin. What is the end objective of the rally? Ano ba yung gusto nating mangyari? Ano ba gusto nilang mangyari? Ano ba ang dapat mangyari? No? What is the end objective? Laging yan ang tinatanong ko ng SFGF, ano ang endgame? Every time may meeting na kung iba-ibang grupo, may sinasabi, ganito, may ganon, may ganyan. Laging tanong namin, ano ang endgame? Kasi kung magrarally lang, tapos nun, uuwi, and then, talunan, iyakan, pagod, nagastusan, mahirap yung paulit-ulit tayo na sinasabi ko sa mga nakaraan na vlog na nakakahon lang tayo. Mga daga, yung puting daga, nilagay tayo sa kahon, high enough, ikot lang tayo na ikot, di tayo makaakyat, makalabas. So we are there confined, ikot lang ng ikot, trying to get out of a situation that we cannot get out because kinontain tayo ng administration. Thereby, very predictable ang kilos ng lahat. Yung administration nagbabayolin ng Constitution, tayo pinasusunod sa Constitution. Sila nagbebendalo, tayo pinapasunod sa Constitution. Kakasuhan ka pagka ikaw, lumabag ka. Wala kang rally permit, kaso ka. Illegal assembly. Imagine mga taon to, no? Yung mga ganun ba? Kaya nga, I would love na maggalit talaga kayo. Kasi ako galit na ako, matagal na Maggalit talaga kayo. And then you stand up na ipakita yung galit ninyo at ipakita natin yung buong puwersa ng taong bayan. Yung power ng taong bayan. Well, anyway, lagi yun yung sinasabi ko. Maraming malungkot maraming malungkot sa inyo. Yung nakaraan 2 rally, bawal magsigaw ng Marcos resign.
Ngayon may nagsigaw ng Marcos resign. Ushered out. No, tinanggal din. May nagsigaw ng Duterte pa rin. Ushered out. So, question mark yun. Ang problema naman talaga si Marcos eh. Ang problema, lahat yan na nangyayari ngayon, dahil siya yung presidente, siya yung chief executive, bakit tayo magpaplastikan pa? Bakit matatakot pa? Bakit formal-formal pa? Eh, totoo naman siyempre, siyang problema, siya yung presidente. At bumabagsak sa ekonomiya natin, zero yung foreign direct investment, zero yung tourism natin, ganun-ganon, mababa yung tourism natin. Ninakaw yung, nasaan yung ginto? Binenta, hindi natin alam. Yung PhilHealth, binayaran na pinambayad. Yung budget ng toko ay kinuha rin sa pera natin, yung pambayad na kinuha nila doon sa PhilHealth. Yung PDIC, kinuha. Yung Marle Kapan, wala. Ninakawan tayo 1 point something bill, 1.5, 1.8 trilyon na paldo-paldo, bale-maleta na dapat inimbestigahan ng presidente na nagsasabi na may yan naman kayo. Nandiyan naman yung mga flood control na overwhelm lang. Then later on, na isang semento, na isang hollow block, na isang bakal wala nilagay. Kaya galit ako. Galit ako. Galit ako. Yun sabi niya, may tawa pa eh. Kaya nga, naknanin man lang mga tao to. Pinepeke tayo eh. Ginagalit. Peke. Tapos ngayon, si Marcoleta na nag-iimbestiga, titirahin ng plunder. Hindi naman plunder yun eh. Putya nga. Talagang bendalo to the max. Para lang hindi maka-bail yung tao. Yun yung pakay. Para hindi siya boto just impeachment. Hindi rin siya makaimbestiga na. Kaya nga, walang itong gobyerno nato. At kayong mga Pilipino na naniniwala na mabait itong gobyerno nato at matino, ay mga hunghang kayo. Naway bumagsak ang ekonomiya natin at tamaan kayo. Kung matatalo man ang mga kababayan nating matitino, naway tamaan din kayo, mga animal kayo, na akala ninyo ang galing-galing ni Marcos nakikinabang kayo eh. Pinipera-pera kayo eh. O kayo sa AFP tsaka sa PNP, ganun din eh. Sige, tignan natin. Pagka bumagsak tayo, sige, magsisihan tayo. Pagka nagka-civil war tayo, magsisihan tayo. Pagka nagpatayan na mga Pilipino, milyon na, magpatayan tayo. Sige, magsisihan tayo. Na dapat maiwasan ito. Gago pare-parehas eh. Tapos noon, pag gumiwalay ang Mindanao at Visayas, magsisihan tayo. Hindi na mag-aanuhan yan, mag-aantrasan yan. Pag gumiwalay ang Mindanao, ano gagawin nyo? Wala. Kakasuhan nyo? Bebendalo na naman kayo? Subukan nyo, lumusob kayo sa Mindanao. Baka pugutan kayo ng mga ulo ron. Mga animal kayo. So what was the end objective? Ano yung punot dulo? Ano yung pinakagusto nyo mangyari? Nila. Natin. Anong gusto natin mangyari? Matanggal yung problema.
palitan yung problema. Kung butas ang bubong mo, anong gagawin mo? Ibubulkasil mo. Tama? Pag wala na talagang pwedeng tagpe dyan sa bubong mo at nag-uulan-ulan na, tumutulo na, palanggana na sinasahod mo, anong ginagawa mo? Tatanggalin mo na. Wala nang, hindi na pwedeng pulkasil. Nakarami ka ng pulkasil. Anong gagawin mo? Tanggalin mo yung bubong. Palitan mo yung bubong. Ang problema, merong mga haligi, may dalawang matibay na haligi, AAP at PNP, na nakasuporta doon sa bubong. Kaya hindi matinag. Ang pinipilit ng ibang grupo, kausapin yung AAP at PNP, na sinasabi ko naman, hindi na dapat kausapin. Eh, di mo alam kung sino kakausapin dyan eh. Maya-maya, sasabihin, oy, kinausap ako. Kinausap ako ng UPI. Kinausap ako ng Maisog. Kinausap ako ni General ganito. Kinausap ako ni General Problem. Tapos nun, i-report ka pa, malalagay ka pa sa order of battle. Ito yung mga kriminal. Ito yung mga destabilizer. Kaya nga sa akin, wala na. Meron tayong history na kinausap ng RAM si General Galido. Umuo si General Galido sa sa Division Commander sa Bicol yata yung Quezon. Umuo siya, sama siya. Eh yung pala, achuchu siya ni Ramos. Pagka meeting sila, sabay, yes, okay na. Anong gagawin niyang sasabay siya, lalabas, papasok siya sa Manila. Re-reinforce siya sila gringo. Sabay pagkatas ng meeting. FBR. DPA siya ng FBR, General. Alagyag yan. Ayun, ang daming na doon, nasawatan na God Save the Queen. Yung God Save the Queen na yan. Nakasama naman dapat doon si FBR sa God Save the Queen. Kasama lang na Major Service Commander eh. It was a surgical type operation na susundutin mo lahat ng CPP, NPA, NDF. Sa gobyerno at that time ni Cory, meron na. Eh lalo na ngayon. Lalo na ngayon, Diyos ko. Sleeping with the administration nga eh. So, ay, nako. At that time, yung AFP, care of Gringo and the RAM, meron pang lakas ng loob, may mga itlog na may gawin. Hindi kagaya ngayon. Mario Joseph. Eh ngayon nandyan sa gobyerno na yung Mario Joseph, tumatanggap na ng pondo. Tapos nun sila pa in charge sa impeachment ng Vice President, Mario Joseph. Sila pa gumagawa ng mga ebidensya. Sila yung nagpupumilit na malitaw kung sino yung piatos na yan. Masarap siguro nun, ano? Gutom ako, Piatos. Mary Grace Piatos ba yun? Dapat Mary Grace Cheese Curls. Nasaan na tayo? So, walang Marcos resign eh. Kaya nga, ang advice sa akin ng mga advisor namin sa SFJ, ang advice sa akin, relax ka lang. Hindi pa kinakailangan kang bumaba. Sabi ko, baka pagka nandyan na, maipit, hindi ka makapasok. I'd rather go down, diretso na ako. And then, dun lang ako sa gilid-gilid. Na? Mga kababayan, maano rin tong mga kasama ko. Yung iba. Yung iba, sinusubo ako eh. Pero yung iba, pinoprotektahan ako. Huwag ka na muna lumabas at mahirap. Baka mamaya, bitag eh. Yun yung analysis ng iba. Ako naman, alam ko na may hunch ako na pinalalabas yung mga key personalities para mailagay nila may tala, okay, confirm sa kanilang order of battle. Para later on, pagka nagkasuhan, kaso, yung ganun ba? Kasi nandiyan kayo, etc. Lalo na kung nagkagulo.
Ah, yan ang hirap ng may nagplano, sila-sila lang. Mahirap pumasok na hindi rin consistent, hindi rin aligned yung pananaw namin sa pananaw ninyo. Mahirap yun. Na kailangan, bago yung plano, nag-agree tayo, ganito gagawin natin, dapat align tayo. Ano ba talaga problema? Sino ba talaga problema? Pagka wala tayong ginawa, makakaantay ba tayo ng 2028? Hintayin na lang natin 2028. Gaya na sabi ni BP Inday, 2028, magtakbo na lang ng ano. Pero pagka ang analysis wala ng 2028, hindi na abutin ng 2028. Either may impeach si Inday, tsugiin si Inday, nakunwood, huwag kang papatsugi, at yung COMELEC, dayain siya. No? Hawak nila bole. Hawak nila ang beat. Anong hawak ni Inday? Ay, nako. Binubugbog nila masyado si Inday. Naku, pagka yan, nakakawala. Pagka yan, upakan kayo talaga niyan eh. And I want to see that day when ikot yung gulong talaga. Gigil eh. Ako gigil ako eh. Now, kung ang usapan, agree tayo ganito, ito yung problema, ito yung outlook, ito yung magiging development niyan, ito yung timeline nila, etc. Ito yung pwedeng mangyari, 1, 2, 3. Next is, anong gagawin natin? Okay, ito yung option 1, 2, 3. Lahat ng leader yan. And then magkaroon ng isang consensus kung yun talaga ang gagawin. Pero kung di ganyan ang mangyayari, kanya-kanya, di sige, kanya-kanya. Ang sabi naman sa akin, nag-meeting na raw mga leader. Sabi ko nga, ba't wala ako ron? Ba't wala ako ron? Nag-meeting na raw mga leader. Hindi pala traton leader ako eh. O di, bahala kayo. Ba't yung tinatawagan ako? Pucha na, pagkapatayan, tatawagan nyo ako. Tingnan nyo sa akin. Si kamatayan. Ay, nako. Nyawa talaga itong buhay natin, no? So what was the end objective? Ano yung dulot nito nung rally na yan? Ano yung rally ng September ng June 28? Ano ba tayo? July, no? June 28 ng White Ribbon March. Hiniram pa yung white ribbon ko, no? Oh, di ba? May white ribbon ako pinagsasabi. Tapos naging White Ribbon March, ano? Nanonood sila sa vlog. Like, share, subscribe. Ay, naka. Tapos ano yung rally na yon? Ano yung White Ribbon March? Ano yung objective? Again, palitawin yung mga kasama. Palitawin yung mga dumi. Palitawin yung mga kasama. Palitawin. Para salita. Para blacklisted. Para makita sino talaga dito yung mga delikado tayo. Tapos nun, hindi nag-materialize. Merong mga ibang leader na nagsalita doon at tatayo, and then maya-maya parang nasa bangko na nag-withdraw
maya-maya, parang nasa bangko na, nag-withdrawal. Parang nagbangkran eh. Itong grupo, withdraw. Isang grupo, withdraw. Isang grupo, withdraw. Ala, yan. Yan. Ay, yun, doon na naputol yung vlog ko kung ano yung mga lessons learned doon sa White Ribbon March. Hindi na ako nakatuloy noon. Tuloy-tuloy na to kasi. May tumawag sa akin, malangang tawag. Tinanggap ko, inabong ko. 4 kami oras nag-usap. Ano to, about the lahat ng bird's eye view, satellite view, ganun ba? So, ang inaano ko, ang sinasabi ko nun, that is what happens pagka yung intel mali or yung assessment, yung analysis mali. Right there, yung White Ribbon March, alam na natin na is going to be a rally ng Dilawan, Pinklawan, Pulahan, at saka CPP-NP, NDF. So, bakit sasali? Pero ang sabi sa akin kasi, baka sakali. Kaya naging comment ko yun, baka sakali. Baka sakaling may mangyari, tumuloy, and then biglang magdeklara ng revolutionary government, mahirap yun. And then, at least, nandoon tayo para makipaghagel-hagel. Sa akin, hindi. Kaya ako, ang peg ko, sinabi ko, hindi ako pupunta. Kaya sinabi ko sa vlog, hindi ako pupunta. Tapos nun, ayokong dumagdag doon sa kanila eh. Sa numbers ng ng CPP-NP, NDF eh. Galit ako sa CPP-NP, NDF eh. Galit ako sa Pinklawan, sa Dilawan. Kasi lahat ng mess na ito galing sa kanila eh. Lahat dito galing sa kanila. So, tapos sararali sila, White Ribbon March parang magkaisa na. Hindi, budol eh. Para itutuhog ko yan doon sa recent na rally ah. Magkasunod lang eh. Isa is Catholic, humiwalay ang INC. Question mark. Pero those are the questions that come out brutally frank sa mga kasama, sa mga kaibigan, sa mga leader at sa mga mamamayan na nagmumura. Putang ina, ano nangyari? Putang ina nga talaga. Ako galing ako Baguio eh. Ibang galing probinsya eh. Nantokwa yan Nagkaroon tayo ng pansamantala, panandali ang pag-asa na ito na. Pero hindi pa pala. Bakit? Question mark. Sino may pakana niyan? Was it really the INC or the other religious groups? I'm talking of 28 and 30 rally. Magkasunod. Or was it the administration? Why? To draw out yung mga leader ng mga grupo, to draw out the people and tire you, paguring kayo, frustrate you, and then in effect magalit kayo sa mga leader ninyo, mahinang klase. Putang ina, na naman kayo, yung ganun ba, thereby affecting their leadership hold sa mga tao sa organizations. Kasi rally ng rally hanggang sa may bumaklas na lang. Nangyayari sa amin ganyan. SFGF, may mga magsasabi na, Sir, magpapahinga muna kami. Pagod na kami. Sabi ko, alak na to ko. Di magpahinga kayo. Linchok na. Voluntary nga ito eh. Matakot kayo, magalala kayo. Pag ako magsabi sa iyo, magpahinga na ako. Ninchok na. Namatayan ako ng ilang aso dahil ang pagbaba ko na yan ha. Namatayan ako ng ilang aso. 4 na aso. 4 na tuta namatay. Dahil dyan. May nanganak na si Ara, favorite ko, namatay. Namatay yung 2. Na. Tapos yung malalaki na namatay. Namatay. So, 4 na aso yung namatay sa akin. Yung pagbaba ko na yan.
Anyway, buhay ko naman ang kapalit, kaya okay lang. So, was the end objective achieved? Ano ba yung end objective? Meron ba? Kung meron, ano yun? Tinakot lang ba ang gobyerno, ang admin, na kaya ng INC magmasap ng tao, biglaan isang bagsak pang kaya namin suportahan si Marcoleta. Huwag niyong gagalawin yan. Parang gano'n ang dating. Pero, considering yung dalawang nauna na rally, million, 25,000. Bakit gano'n? Question mark. Nag-iisip lang ako, thinking out loud, sharing my what I'm thinking, mga opinion ko. Kaya nga sabi ko, parang meron di tama dito. Kaya nung sinabing lilipat na sa Liwasan, sinabi sa akin, sir, lilipat na sila sa Liwasan, magtuloy-tuloy to, sir. Sabi ko, bahala kayo, hindi na pupunta, ayoko na. Kasi meron di tama eh. Unang-una, baka mamaya, biglang umalis sila and then maiwan niya ibang grupo doon, biglang sabihin, may mag-instigate doon, lusubin yung Malacanang. Eh wala na si Bongbong Marcos doon. Nasa Canada na. And then nakaabang doon yun, no? Yun ang hirap ng hindi mo alam yung overall na plano. Ngayon kung kino-compartment ninyo, bahala kayo compartment ninyo. Ngayon kung sa wala kayo tiwala sa akin, then go ahead. Wala rin ako tiwala sa inyo. Kung nag-iingat kayo, nag-iingat din ako. Ayoko nang basta-basta isusubo sa akin yung gagawin. Ayan na, sitwasyon. O, SFGF, sumali na kayo. Ayoko nang ganon. Ayoko nang ganon. Didiktahan nyo kami ng kami, ready kami, buhay namin, ibigay namin, kayo. Buhay ba rin nyo, kaya nyo ibigay. Yung mga tao ko, ready na sila. Patay kung patay. Pero yung iba, baka mamaya, tangina, mag-iiwanan. Kaya nga ayoko ng ganun, nakasama. Ang mga musang, hindi ganun. Walang iwanan ng musang eh. Ang musang, pagka nakita ng pinaglalaban niya. Alam niya na sa tama siya, bakbak, matira matibay. Ang 7 nga, kayang banggay na 100 eh. Kaya nga sabi ko, mahirap yung gano'n na hindi mo alam yung plano. Kung mayroong plano, kung wala, ayun na, mahirap lalo. Wala nang plano. Come what may. Ano ang end game? Yun yung ano. Ano yung ending? Ano ba gusto natin mangyari? Tapusin yung problema? Sino ang problema? Anong problema? Baka yung problema, hindi pa natin Ano na yung problema? Anong gagawin natin? What are we going to do about it? Ay, nako. Panay ganon. Ako, naiinis na ako kasi pagka may mga nagsasabi nagko-comments, sir, panay dada ka eh. Putang ina, panay dada ka, gago. Kayong, panay dada ka. Itong mga troll gago eh, sarap pagkakatayin eh. Ay naku, pagka umikot ang gulong talaga, matuntun ko kayo. Alam namin kung nasaan kayo eh. Pasukin namin kayo, linti kayo. Puta bisyo, nakabarikada kayo yan. Puta ragis kayo. Ratratin namin kayo dyan. Tangina nyo, hayop kayo. Pagkagaling ninyo, matapang kayo eh. Kasi keyboard warrior kayo eh. Pero tingnan natin kung kayo yung nakaharap namin. Baka puta ragis kayo, mga Pilipino kayong ginagawa nyong kagaguhan tong Pilipinas para lang kumita kayo, animal kayo. Pinakakain nyo sa pamilya nyo. Pera naman ng taong bayan yung binabayad sa inyo. Ay nako, kaya daling kayo lahat sa isang isla. Tama yung daling kayo sa isang isla. Kaya balik tayo. Was it achieved? The end objective, kung meron man, end objective. Ano ba yung end objective? Kasi nag-pack up na eh. July 2, pack up. Sabi, tapos na yung permit hanggang alas 8 lang. Yung unang araw, nag-rally, walang permit. Pangalawang araw, may permit hanggang alas 8. Pagkatapos nun, tigil na.
ang initial na sinasabi, 3 araw pero hindi napayagan, etc. etc. Pero, lumipat supposed to be, lipat sa liwasan para walang permit na kailangan. Again, may question. Unang rally, 1,000,000. Pangalawang rally, 1,000,000. Pangatlong rally, walang 1,000,000. 25K. Yun yung count eh. Ewan ko kung mali yung count, pero 25K, 100K. 500,000, malaki yun eh. I'm thinking of one stadium is 55,000 eh, ng INC. 55,000, mga ganun. So kung 100K, ganun karaming tao. Kasi kung titignan mo yung aerial shot eh, hindi naman umabot doon sa Mormon eh. Pero dito sa harap, kaya nga mga tama yung mga ganun eh. Give and take mo nga, 50K na nga, bigay mo eh. O 50K compared to 1M, 1M. So, what was the plan? Hindi buong iglesia ang lalabas? Question mark. I'm thinking aloud. Bakit nasaan yung 1,000,000? Hindi lumabas yung 1,000,000. Bakit? Yun lang. Titignan nyo nga yung buses eh. Ilan yung buses? Ilan yung capacity ng isang bus? Gawin mo ng 60. Oh, may 10 ba yung bus doon? So, yung iba, kung paano, ewan. Basta ang punto, checkin nyo yung mga picture. Aerial. Screenshot ninyo, estimate nyo per square meter and all that. That will give you a count. Kung yung density ng tao, 10 per square meter, kapal yun, 10 na tao sa isang square meter, dikit-dikit yon. Then kung ilang square meter yung takbo nun, makita nyo kung ilan yung, ma-estimate ninyo yung crowd. Pero sa akin, no-brainer yun. 1,000,000, kung kita nyo yung 1,000,000, di ba yung Luneta? Grabe yung puno yun, di ba? Yung sa Quirino Grandstand, no? Oh. So, ito, kung 1M, o kalahating 1,000,000, o 200,000, 100,000. Yung 100,000, September 21, EDSA Shrine, hanggang dun sa Gate 3, yun. Puno-punuan yun. Buong EDSA. 100,000 lang yun. So, kung just imagine yung, tama lang yung mga yung estimate eh. Bakit? Nakapag-rally nga ng 1M eh. O 2M pa nga nung une. Tapos nun 1M tong kay Amy Marcos ba na bangag speech. Bakit ngayon? Walang 100,000. Anyone who knows the right estimate, the crowd estimate, may nagsabi kasi sa akin 25,000 eh. Well, anyway, ang ano ko doon, I'm driving at yun lang ba? Kaya nga, we were expecting more will be coming. That's why we said na suporta na natin to, tapusin na natin to. Problema, tinapos. tinapos yung well, we don't know what's happening dun sa kanila, no? So, kung meron man objective, ano yung objective nila? Suportahan si Marcoleta? Was it achieved? I don't think so. So, kung nag-flex sila ng muscle, kaya namin mag-rally, matakot kayo sa amin, pagka ginalaw nyo isa sa amin, we are one. Galawin nyo yan, parang ginagalaw nyo kami. Maghunos dili kayo. Paano biglang kakinasuhan pa? So, ano ngayon ang gagawin sa inyo? Anong ngayon ang gagawin nyo? Question mark. Ano po ang gagawin ninyo? Tutuluyan. O, another question mark. Sacrificial lamb ba si Marcoleta? May mga nagsasabi ng ganon. O a nice way of putting it, ano tawag dito? Nagpapadil lang ba na scratch my back, scratch your back, ganito, ganyan. Anong gusto ninyo?
May ganun ba? Question mark. Malalaman natin sa mga susunod na araw pagka tinuloy si Marcoleta. Kung totoo yung rally na yan, katarungan, katotohanan, pananagutan. Ngayon, kung kunyaring tinuloy yan si Marcoleta, sakripisya lang si Marcoleta, you can think of what you want to think, mga kababayan. Nandun yun at the back of your head Parang, ayaw ko sabihin kasi magagalit sa akin ang ano. Pero yung mga kababayan natin, sinasabi yun. Nagpaano lang. Pangit pakinggan So, ano yan, areglo? Parang ganon. Parang nagpa-areglo lang. So, hindi natin alam Basta nag-pack up bigla. And then umalis na si BBM. Ng Canada na. Nalipat dito sa Diwasan. And I was hoping na magtuloy-tuloy na yan, patapusin na. Pero hindi naman yun ang end objective Parang hindi yun ang, walang balak tapusin. Kaya nga, nakakapandambot. What happens next if Marcoleta gets charged? Na wala na, hindi na makapag-investigate yan dun sa mga mali-maleta, Blue Ribbon, wala na nga, hindi na nga nila hawak At least merong magtatanong sana. At lalo dun sa impeachment, wala nang mababawasan yung Senate judge kasi non-bailable yung ginagawa nilang kaso na wala namang balor yung kaso wala namang ano yun yung campaign money hindi naman pera ng taong bayan, samantalang itong puta ng mga to ninakaw yung pera ng taong bayan, yun ang walang plunder. Ninakaw yung pera ng taong bayan, trilyon ang halaga, bilyon-bilyon magkaroon ng maleta. Itong ombudsman ang kinasuhan si Marcoleta. Election campaign, funds, plunder. You see the design? Mga plastic itong mga to Mga plastic, mga walang niya Pero yung mga ninakaw sa atin, ng mali-maleta na may nagwi-witness, na dineliver, etc., etc., na sinabi ni ko, sinabi nung iba na witness, nagko-corroborate yung mga testimonya nilang lahat bago walang plunder. Si Marcoleta meron na siya nag-iimbestiga. Tarantado talaga itong mga animal. So, sige lang, abusuin nyo pa yung batas. Abusuin nyo pa yung kapangyarihan ninyo. Enjoyin nyo lang, Enjoyin nyo. Kasi pag ikot ng gulong, yari kayo sa amin. Okay. Will the INC go out again? Question mark. Lalabas ba ulit ang INC? Kunyari, inaresto si Marcoleta. Yung nagbabadya pa lang nakakasuhan, nag-rally kayo bigla. Bang! Ayan, rally. Na sinusuportahan niya si Marcoleta. Paano ko inaresto? Lalabas ba ulit kayo? In force? Question mark. Paano kung di kayo lumabas? Isipin ng tao, nagkaroon na ex-deal. Ano yung ex-deal? Your guess is as good as mine. Ay, nako. Sorry sorry, pero yun yung iniisip ng mga tao. I'm just thinking out loud. So, yun nga, nasaan yung mga members, nasaan yung numbers. January 13, 2M, September 2 or November na rally, 1M, yung IME speech, bangag. And then itong July 30 to June 30 to July 2, ang estimate 25K. Nasaan yung milyon? Na kaya naman nung unang dalawang rally, milyon. Bakit ngayon? 100,000, 200,000, wala pa.
Kasi nakita ko yung 100,000 sa sa EDSA. So a deeper question is, was it really was the rally initiated by the admin? Was the rally initiated by the admin? Una, yung White Ribbon March, June 28, lahat ng Christians Group, hindi sumabay ang INC, karoon ng June 30, INC, magkasunod. Religious groups. Question, was this designed by the administration? Nag-agree na ano, tapos nun. Kasi in June 28, alam natin na it was supposed to be Dilawan, Pinklawan, Pulahan, CPP, and PNDF. Leftist na. Ito, June 30. INC. Bigla. Ayan na. Ang sabi pa, wala nang uwian. Yun ang report sa akin ng mga intels ng SFGF. Wala na sir uwian daw to sir hanggang hindi natatanggal si Bangag. Paano nangyari? Wala naman sinisigaw na Marcos resign. Paano nangyari yun? Kaya may mga report na di tama at sa excitement na ito na, panandalian na pansamantala na panandalian quiet. Panandaliang na-distract ako doon sa aso eh. Panandalian na pag-asa, akala ng lahat, ito na. That's why I would encourage all the groups, the group leaders, group members, you discern kung anong given. And then try to permutate, try to think it over kung ano na talaga. Better yet, mag-usap-usap kayo mga leader. Kung nag-usap kayo, wala ako, bahala kayo. Ang sa akin, mag-usap-usap para isa lang ang kumpas, isa lang ang tugtog. Hindi yung gagalaw yung isa, and then may sariling galaw yung iba, and then magpapahamak itong iba, mapapahamak yung ibang grupo. Pagka kunyari, mag-insist yung ibang grupo, lusubin ng Malacanang, ayaw ng ibang grupo, o paano na? There's got to be an agreement kung anong gagawin. Hindi tama yung if you do not have the numbers na lusubin yung Malacanang. Pero if you are in 1,500,000, sige, lusubin yung Malacanang. Ubusan. Putangin na yan. Pag kami na matay dyan na sibilyan, putangin na nyo. Ganon. Kung milyon kayo, okay sa akin nan. Lusubin yung Malacanang pagka ganyan ng dami. Pero pagka 100, 200, 1,000, huwag nyo subukan. Mamamatay kayo dahil yung mga security forces dyan, may barikada na nga, design, ang orders pa niyan is defend yung kanilang pwesto. Pero pagka kunyaring you're numbering 1 million and that will show yung sovereign will of the people, di sige, lusubin nyo. Pero yung mga leaders, mauna kayo. Hindi yung... Kasi yung buhay ninyo, parehas din naman ang buhay ng mga tao eh. Pare-pares naman tayo ng buhay eh. Kaya, patapangan na lang yan kung sinong Pero pagka binavalue kasi yung buhay ninyo compared to sa buhay ng mga tao, wala mangyayari sa atin yan. Pagka ganon, walang mangyayari. Na? Hindi pa ako naliligo eh. Galing pang Manila. Ay, ako. Okay, isa pang tanong eh. Was the rally designed to bring out personalities? Tanungin ninyo sa sarili nyo. Sa tingin nyo, yung mga rally na yan, was it designed to bring out personalities? To determine what are the weaknesses of each personality. Merong mga leader dyan, mahilig sa
camera. Wow, alam na natin to, mahilig to. Kaya mahuhuli natin to, papainan natin to. May mga leader dyan, ayaw magpaiwan. Basta mapansin na lang, basta mag-interview o kaya magsalita, makapagsalita sa entablado, yan, kilala natin to. Yan, ganyan, ganyan yan. So, hinay-hinay, no? Hinay-hinay. Ang mas maganda pasalitain niyo mga taong bayan. Wala silang paki sa mga taong bayan eh. Pero sa mga leader. Kasi pagka nakuha nila ang mga leader, isa-isang nipping the bud, matatakot yung buong organization. No? Sa amin, sa SFJ, ang sinasabi ko, pagka ginago ko, putang ina, gaguhan nyo rin. No? Parang yung order ko sa vlog ko noong pa, unang-una ko mga vlog. Pinasok ko yung bahay, NPA daw yung loob. Pagkapasok ko, papasok ko sa harap, pasok kayo sa likod. Eto, nanganak na. Nanganak na yata si Java. Eto yung Granada, oh. May baon akong 2 granada, tapos nun pasok ako sa harapan, may kasama ako, si Balyaw, Corporal Balyaw. Pasok kami. Si Soberano, Pinoy Soberano, tsaka si Agdepa, nandun sa likod. Pagpasok ko ganyan, sabi ko, pagka tumumba ako, patayin nyo lahat nasa loob. Ganun akong order. Pag totoo yan, gobyerno, totoo yan, BBM. Pagka pumasok ako, tumumba ako. Lahat ng makita nyo sa loob, bata, matanda, lalaki, babae, patayin nyo lahat. At least, mamatay ako, nakabawi ako, naibawi nyo ako. Ganun ako mag-order sa mga tropa ko. Buti hindi, hindi nagka-anoan. Kasi nung natakot na ako, lumakas ang loob ko, nakita ko, bunot na yung granada eh. Nakita ko doon eh. Nakatutok sa akin yung baril na ganyan eh, Armalite. So, ganyan nga. Sabi ko, tabi mo yan. Pulis pala. Field Force na pulis. Hindi. Paano? Hinampas yung tao ko ng dito. Alam mo yung ranger eh. Resback eh. Si Sapinoso. PFC Sapinoso. Corporal Sapinoso. Tapos namatay din yun. Natabunan ng landslide yun eh. Yun yung kasama ko na tamaan sa tabi ko. Timbuang. Pero buhay pa. Swerte niya, nabasag na dun sa Armalite niya tumama yung sa selector, sa safety. Dun tumama, nabasag yung bala. Garan yata yung pinambira sa kanya eh. Pinang-snipe sa kanya. O M14. Tapos nun nung niresbaka namin yun tumakbo doon, naka-Armalite. Sabi ko, parang NPA daw. Sabi ko, mahilig pa ako nun na mainit pa dugo ko nun bata pa tatanga-tanga, kung kumatok pa ako, tangay ko, niratrat ako, patay na ako, di ba? Tapos, nung ayaw, hindi daw nila bubuksan yung pinto, sinipa ako, pag sipa ako ngayon, pasok ako, pag dyan, nakatutok yung Armalite sa akin, Sabi ko, puntang na, nag-scan ako ng sala, kita ko pulis may kaki nakalagay doon PFC sabi ko, pakilala na ako. Sabi ko, Teniente Enrique, baba mo yung baril mo. Tapos ayaw niya, ayaw ko sir. Tapos sabi ko, sige, huwag mo yung baba. Tapos ginanyan ko yung jacket ko, pinakita ko yung 45, ganyan ako, call commander, pampiloto. Inanyan ko, para akong buhaya terp shoulder draw. Bibilang akong 3, iputok mo na lang. Bilang ako 3, putok mo sa ganyan lapit, tatagusin lang ako niyan. Pero ako,
Siguro matanggalan akong bituka kasi level ng baril niya nakatutok dito sa may tiyan ko eh. Sabi ko, wag lang sa kidney eh. Okay na ako. Sa tiyan, okay lang yan. Tanggalan lang akong bituka nun. Pero sabi ko, habang tutumba ako, makukuha ko yung baril ko, uuluhin kita, patay ka sigurado. Papatayin kita sa yung ganun. Double tap kita. Ayun. Quiet. Ayun, may aso. May mga aso. So, sa amin, ang order ko, pagka may mangyari sa akin, bahala kayo. Gusto nyo, kalas nyo yung Mindanao, kalas nyo yung Mindanao. Hindi kaya, pag isa-isahin nyo lahat yung mga gago na yan. Eh, hindi naman ako gago eh. Sila ang gago eh. Mga yan, gago yan, mga yan eh. Sila nagnakaw, sila nagtatago ng asunto, ng problema. Pinagtatakpan nila yung ninakaw nila. Lahat sila nakinabang. Tapos tayo pang gago, tayo pa mali. Ay, mga putragis na yan. Bendalo sila. Tarantado kayo. Pagka napikong kami sa inyo, pupunitin namin yung konstitusyon, tarantado kayo lahat. Animal kayo. Gagawa kami ng bagong konstitusyon. Gago kayo? Ulo kayo? Anong moral ascendancy ninyo na yung konstitusyon ng sundin? Tarantado kayo. Eh, ginagago yung konstitusyon eh. O, kayong gago eh. Tapos nun eh, tatakutin nyo kami ng mga kaso-kaso, tarantado kayo. Kaya kayo, nagkaroon lang kayo ng power, ha? Nagkaroon kayo ng power dahil sa amin, sa taong bayan. Kayo pa, hindi pa kayo elected, mga animal kayo. Appointed lang kayo. Ombudsman, SILG, di ba? Matibag, na NBI, appointed lang kayo. AFP, PNP. Kung mag-aasta kayo, kala ninyong nasa inyo yung mundo eh. Parang forever kayo eh. Magunos dili kayo kasi wala kayo sa lugar. Ako na nagsasabi, wala kayo sa lugar. Kaya matakot kayo. Tantado nyo gagawin sa amin, patayin nyo kami. Hindi, marami pang susunod sa akin. Kasi hindi nyo mapapatay yung konsepto, yung idea, yung spirito. Hindi nyo kayang patayin. Ha? Hindi nyo kayang patayin yun. Abusado kayo, mga walang ya kayo. Labanan ito ng mabait laban sa masasama. Kaya nga kami, nasa tama kami. Pagbibitayin namin kayo, okay lang sa langit yun. Pagkakatayin namin kayo, okay lang sa langit yun. Tusukin namin kayo ng 1,000,000 na aspile. Naku, tuwan-tuwa pa langit nun. Animal kayo. Kaya maghunos dili kayo. The only way out here is good governance. Sinasabi ko sa inyo, good governance lang. And you're not doing it. You are abusing the Filipino people. Kaya huwag kayong mag-asta na ang yayabang ninyo. Mga animal kayo. We will take it away, yung power ninyo. Ay, nako. Pinagbigyan lang namin yung INC eh. Peaceful rally daw eh. Kaya pinagbigyan namin. Ayan na naman kami. Nantala na naman kami. Ha, nagantala na eh. Putya. Gusto na nga namin, ano na to eh. Ratatatat na lang eh. Kasi ang sa amin, ang paniwala namin, wala nang pag-asa kayo. Ginagago nyo lang kami. Nagnanakaw kayo, 2 taon pa kayo magnanakaw. Ilulubog nyo yung Pilipinas. Hiram kayo ng 1 trillion. Kayong mga baka MUP na retired na nag-e-enjoy kayo sa mga pensyon ninyo. Kayong mga naniniwala dyan sa gobyerno, maghunos dili kayo. Mga kamusang, maghunos dili kayo. Bakit? Kasi itong mga to, tatamaan tayong lahat dito. Tatama. Mangungutang na nga sa local eh. Wala nang mahiram sa abroad eh. Mataas na interest eh. Ilulugmok tayo nito. Malaunan, wala na kayong ipepensyon. At saka kayo maniningil, saka kayo re-reklamo. Wala na, lubog na tayo. Hindi kayo makuha sa tapos kami pa yung wala sa lugar. Anong klaseng mga mayor, anong klaseng mga opisyal, mga sundalo, na pro-government kayo na wala naman sa lugar yung gobyerno. Tama ba yung bendalo? Tama ba yon? Tama ba yung flood control? Wala yung project? Trilyon yung nanakaw? Tama ba yung maleta, yung pera? Ha? Yung pera?
ibabayad kung kani-kanino, i-deliver maleta. Sa tagal na sa serbisyo, nakadinig ba kayo ng gayon? Minamalay-maleta yung mga general ninyo? Eh bakit ngayon meron kayo nadinig na ganyan? Minamaleta yung general. Putang inang yan. Kaya nga, anong klase tayo? Tapos follow the Constitution, uphold the Constitution, follow the chain of command. Eh bangag nga yan eh. Na hindi nyo nga mapadrag test yung gago na yan eh. Sunod kayo na sunod. Napakasimple lang ng problema. Mr. President, I'm very sorry sir. Pasensya ka na.